Hi friends! So today's video, kukunin ko na yung medical ko finally. So it's more than a week bago nila i-release yung medical ko. Anyway, sasabihin ko sa inyo kung maganda ba dito sa SimplyCare. So yun na nga, yung SimplyCare, isa yun sa recommended ng USCIS na civil surgeon. So dapat dito sa Kentucky merong isa, kaso yun nga lang yung available doctor, yung doctor hindi siya available kasi pumunta siya ng India dahil daw namatay yung mother niya. So kaya napunta kami dito sa SimplyCare. So ito isa sa pangatlo sa pinakamalapit dito sa area namin. Yung pangalawa naman hindi kami nakapunta doon kasi nga close sila dahil daw sa flooding. So napunta kami sa SimplyCare. So nagpa-medical ako ng April 11, Friday, and then bigla silang tumawag ng Monday. So kailangan ko mag-follow up about sa medical ko. So later on explain ko sa inyo kung ano yung experience ko sa SimplyCare. So see you later. Hi friends! Napunta na kami sa kung saan ako nagpa-medical, which is dito sa Mount Juliet, Tennessee. It's 1 hour and 30 minutes drive, and then pinakamalapit na yun kasi 1 hour and 30 minutes. Diyos ko, parang hindi naman. Since it's 12 now, 12:21, sana hindi sila lunch break. Hindi kasi katulad ng Pilipinas na walang lunch break or noon break. Where is it? Tadan! There you go. SimplyCare. So dyan ako nagpa-medical. Na recommended or ayan, kasama sa USCIS website. Let's go. Hi friends! So I'm back. So ngayon, explain ko na sa inyo kung bakit yung SimplyCare ay hindi ko siya nire-recommend para sa mga immigrants na katulad ko. So yung SimplyCare dito sa Mount Juliet, alam ko maraming SimplyCare sa iba't ibang state, pero ito yung based on my experience. Okay, baka meron kayong same na experience, so para mawala din yung sama ng loob ko. Sama ng loob talaga. Pero anyway, let's start first doon kung paano nagsimula yung journey ko sa SimplyCare. So doon sa napunta ako sa SimplyCare. So like what I said nung mga previous na video ko, na punta ako sa SimplyCare kasi ito lang yung mas malapit na available sa lugar namin. So pumunta ako ng SimplyCare April 11, 2025. So nagpa-test ako. So pagkapunta ko ng clinic nila doon sa SimplyCare, pinagbayad nila ako. Mabilis lang kasi wala gaano. So although na meron doon isang buong family, 5 sila, magpapa-medical din. So nauna ako, so tinawag na yung pangalan ko, tapos pina-fill upan ako ng form ng parang ganito. So ganito, dun sa nila, sa tablet nila, and then ayun na nga. So bago ako pumunta sa SimplyCare, so tinanong ko kung ano yung dadalhin, kung kailangan ba ng fasting or something, kung anong kailangan kong i-prepare. So they just said nothing, just bring all your vaccines. Okay. So yun na nga, nung April 11, kinaumagahan, maaga ako pumunta. So akala ko siya, parang yung usually na medical na namin pag sasampa
kami sa barko na napakahaba. So maaga kaming nandun kasama yung mother-in-law ko, hinatid niya ako. Tapos pagpunta ko nga doon, pina-fill upan ako, and then after fill up, pinagbayad ako ng initial $500. So akala ko yun lang kasi nga last year nagtanong na ako, pero although tinanong ko dito malapit sa amin sa Bowling Green, hindi nga ako nakarating dito sa Bowling Green kasi nga wala yung doctor, hindi available yung mismong doctor. So ayun na nga, ang sabi sa akin nung time na yun last year, $600 lang, tapos dalhin lang, it depends pa kung madadagdagan kung wala akong vaccine na hinahanap nila. Okay, so confident ako kasi marami akong vaccines dito. Parang marami akong vaccines na hawak kasi nga nagbabarko ko. So required sa amin as a seafarer yung mga vaccines. So masyadong confident ako na wala ng additional So dala ko yung nung pumunta ako doon, dala ko na yung medical ko. Actually, dinala ko din yung medical ko, full medical ko from the Philippines kasi nagpa-medical ako doon for employment naman yun, for employment reason. Tapos, yun na nga, dala ko din yung lahat ng vaccines ko. So, pinagbayad ako ng $500. So, chinek nila lahat ng vaccines record ko. So, mukhang okay naman. And then, after that, pinapasok nila ako sa isang room. Hindi pa pala, kinuha nila yung weight ko, yung height, then proceed sa room. So, dun sa room, pumasok si doctor. Yung doctor ko pala, ang name niya si Mr. Ashok Mehta. Then, tinanong niya lang ako kung meron akong medical history, and then I said yes, and to be honest, I had also my full medical here with me sa Philippines. Tapos, for employment reason, and they said, okay, then he left. So it's like 3 minutes only, not less than 5 minutes lang. So yun lang. And then after that, pumasok yung isang nurse, or yung I don't know kung nurse siya or assistant, pumasok, and then binigyan nila ako ng isang vaccine na wala daw ako sa record, which is Tdap. Tdap vaccine is for the Tdap vaccine is for the bones, if I'm not mistaken. Let me search. Tdap. Okay. Kasi hindi ako sure. So, tinanong ko kung ano yung Tdap. So, according here, is a vaccine that protects against 3 bacterial diseases: tetanus, diphtheria, and pertussis, whooping cough. So, binigyan nila ako nun. And then, so, okay. Then, after that, pinaproceed na naman nila ako, pinaproceed sa next room, which is the laboratory. Pinaglab nila ako. Tapos, ngayon, ang sabi ni girl, doon, yung kukuha ng dugo sa akin, I need to pay $231 for the laboratory. And I was like, back of my head, I still have to pay. So, andun na ako. So, nagbayad ako ng $231. Kinuhanan ako ng dugo. So, ang pagkuha sa akin ng dugo is the same thing right here. Dito. Tapos, parang 3 tubes siya. Sinalinan ako ng 3 tube. Kinuhanan ako ng dugo. So, ganun lang. Tapos, all set. Okay? And then, after that, proceed sa next, sa bathroom para kumuha ng urine test. So, and then, after that, pwede na akong umalis. You may now go. And then, okay, so I'm confident. Confident ako sa medical ko kasi nga, nung March 28, fit to work, nakuha ko yung medical ko sa Pilipinas. So, nakuha ko siya doon from the Super Care, which is one of the medical exam or clinic, not clinic siya, isa siya sa mga hospital para sa mga seafarers na or parang testing ng medical test. Doon kami magpapa-medical test for all the mostly seafarers from the Philippines. Ayun. So yung barko namin or yung cruise line namin naka-partner doon. So kumuha ako doon, and then fit to work, everything is fit to work. So all
lahat yun, lahat ng klase, lahat ng medical, from blood, x-ray, urine, everything, etc., etc., etc. So, fit to work, March 28. So, sabi ko, and then yung pagitan lang, April 11, it's a matter of 2 weeks. So, pinala ko yun, hindi nila yung pinakailaman. So, confident ako na, makukuha ko kagad yung results. Sabi, makukuha ko na yung results 2 to 3 days or 2 to 5 days. I forgot. So, ayun na nga. Kasi Friday ako kumuha, so walang pasok ng Saturday, Sunday. Then, Monday, ng hapon, like around 5 p.m., tumawag sila at sinabing, I need to come back to their clinic dahil nga meron daw, gusto ko makausap ni Dr. Ashok na tawag dito, gusto niya akong makausap kasi meron sila nakitang findings dun sa result ko. Yun nga sa medical ko. So nung pagpunta ko doon, akala ko kung ano lang, pero kinakabahan ako kung ano, sabi ko, anong result? Kasi sinabi niya TB nung tumawag sa akin. Sabi ko, TB? Ha? Or baka kailangan kong magkaroon ng baka sabi, kailangan, ang inisip ko na lang, baka kailangan kong chest x-ray kasi nga hindi kasama yun sa, baka nakalimutan nila, so kailangan kong bumalik. So kinabukasan bumalik ako Tuesday, which is dated, so kung April 11, so April 15 bumalik ako, diba? Pagbalik ko doon sa medical, sorry, April 16 pala. April 16 ako bumalik. April 16, bumalik ako kasi alam ko Wednesday yun. Bumalik ako nung Wednesday, and then ang sabi nila sa akin, so inexplain, binigyan niya ako ng piece of paper ni Dr. Ashok na meron akong TB. Okay? Sabi niya, positive daw. Nag-positive siya sa lab test ko. Tapos, sabi ko, that's impossible, can I call my husband? So, sabi niya, sige, nasan ba yung husband mo, sa Pilipinas ba? So, sabi ko, hindi, nasa labas. So, akala niya from the Philippines yung husband ko. So, nasa labas lang, tinawag ko. Then, my husband also explained that we've done our medical sa Pilipinas, and thorough yung medical namin doon, alam yun ng mga Pilipino. Tapos, ginawan ako ng chest x-ray and everything, and then sabi ng doctor, you don't have to worry, we will just double check, and then baka minor cough lang na ganyan. So i-advise namin kayo doon sa kabilang clinic kasi nga wala kaming parang materials ng pang x-ray dito. So 2 blocks away lang, malapit lang. So dun yun sa Summit. And then after that, meron pang isang result na nag-positive daw ako, which is chlamydia. So I don't know what's chlamydia. I said, what's chlamydia, doc? And then he explained STD, and now I freak out kasi nga, bakit ako nagkaroon ng STD, which my husband and I know that we are, this past few months, hindi naman kami active, tsaka kasi makikuha mo lang yung STD or chlamydia through kasi nag-search ako kasi hindi ako familiar sa word. So nag-search na ako, nag-look up ako sa Google or sa website kung ano ba yung chlamydia. So it's either intercourse, or you are what was that, using toys or something, and then the other one is kahit pwede mo din daw siya makuha without intercourse or something, na meron kang na-touch or parang naano sa mata mo or something like that. And we know that never happened. And I think yun, sabi namin, why we have that one. So sabi nga ng doctor na in-explain ng asawa ko, ganyan, meron kaming result. Sabi niya, yeah, you don't have to worry. Baka kasi, ang explain pa ng doctor noon, baka ano lang to, yung UTI or something. So that's why we will test again. So my husband and I, sabi niyang husband ko, sabi niya, baka nga make sense kasi kasi ano siya, tawag dito, nagkaroon siya ng UTI
then baka dahil nga doon. So I did my research also. Usually yung chlamydia, na pagkakamalan siyang mistake kasi same siya ng symptoms for the anong tawag dito, same siya ng symptoms ng UTI. Pero ang binigay sa akin, so ngayon nagtanong kami ng husband ko kung pwede ko na bang makuha yung result, kasi sabi niya minor lang yan, so pwedeng mistake or something, so ulitin lang yung take lang ng pills, tapos yun na. So tinanong ko, pwede ko bang makuha yung result ngayon? Tapos ang sabi niya, yung mismong araw, April 16, yes, you can get the result right away. Kasi nga, tawag dito. Sabi ko, thank you, kasi ang halayo ng biyahe namin. Ang biyahe namin from Kentucky to Mount Juliet, 1 hour and 30 minutes. So, napakalayo. Sabi niya, sige, no worries. Ganyan. So, umalis kaming masaya. So, nothing to worry naman daw. So, pumunta kami ng summit. Tapos, yun nga, ang sabi ng nagpa-chest x-ray ako, so everything's good, and I paid another $88. So, yung $88, so okay na, so binigay na namin, pumunta na kami doon sa Simplicare, okay na, all done na yung chest x-ray, and then we're still like fuming. Actually, my husband and I still like, aside fuming, lang, nagtataka din, nagaganyan, bakit may chlamydia? So, tumawag kami sa in-explain ng namin, so everything is give me a 2 seconds, I'll be back. Hi, okay, I'm back. Okay, so ayun na nga, fuming pa din kami, or nagtataka pa din kami sa bakit may result ng chlamydia. And then pumunta na kami, bumalik na kami dito kay tapos na yung x-ray, diba? Bumalik kami kay Simplicare, and then we're asking for the result, kung pwede na makuha. Tapos, itong yung girl doon, ang sabi sa akin, you need to come back after 7 days. Can you imagine? I need to come back after 7 days. And then, sabi niya, yung 7 days, kailangan mong mag-retake nung ihi mo. Kasi nga, tawag dito, binigyan nila ako ng medicine na kailangan ko daw i-take for chlamydia. And then so nagtaka ako, sabi ko, but hindi ganun yung pagkakasabi ni Dr. Ashok. Ang sabi niya, makukuha ko na daw yun, ang result. Well, ang sabi niya sa akin, bumalik ka ng 7 days. Sabi ko, can I speak to the doctor? Tapos ang sabi niya, well, I'm the officer manager here, so ako pa din ang mag-a-approve ng paperwork mo. So kapag ang sinabi niya pa sa akin, kapag positive ka, will deny your application, and then, or your paperwork, something like that. And then, sabi ko, so it means I cannot speak to the doctor. Sabi niya, yes, you can still speak to the doctor, but he will say the same thing, same answer like what I'm telling you, kasi ito yung pagkakasabi niya sa akin. So, I went outside, and then I spoke. I asked my husband, do you still wanna speak to the doctor? Kasi nga, ito yung explanation sa akin, hindi ko makukuha yung result na, which is yung doctor in-explain niya sa admin, dalawa, na pwede na namin makuha yung result. Tapos, so it's up to you, do you still wanna speak? Because malayo nga yung biyahe, ganyan, so siya yung nagda-drive. So, shout out to my husband. Tanan! So, ayun na nga, ang sabi niya, okay, let's go, let's speak to the doctor. Tapos, pumunta na doon, bumalik kami, so pinagstay kami sa isang room, tapos andun na yung doctor. This time yung doctor parang nagtatagal-tagal siya, nakausapin kami kasi nung unang visit namin, ang bilis niya, ay nung dumating kami doon, in-entertain kami. Ngayon siguro parang kino-compose niya yung message niya, yung sabi niya, no? So nung kinausap na kami ng doctor, ni Dr. Ashok, sabi niya, kailangan yung bumalik ng 7 days kasi kailangan mong i-take tong pill na ibibigay namin sa'yo kasi nga ganyan, ganito. Tapos sabi, so nagsasabi yung husband ko, hindi yan ang pagkakasabi mo sa amin nung nakaraan, ay kanina lang, umalis lang kami para magpa-x-ray, and then sabi mo makukuha na namin yung result. Tapos biglang ini-switch niya yung words niya. Kasi nga, ang sabi din ni officer manager doon. Officer manager, which is shout out to Miss Lay. Yes, her name is Lay. Officer manager ng Simplicare sa Mount Juliet. Yun na nga. Ang sabi niya, baka misunderstanding lang.
mukha nga. So, ayun na nga, iniba na ni Mr. Ashok Mehta yung words niya na kailangan namin bumalik. So, we don't have a choice. Now, they sent us to Walgreens para i-take namin tong pills for chlamydia na against our will, but we don't have a choice that we have to take it kasi nga i-check yung urine ko, so makikita nila dun sa blood ko or sa urine test ko na I took that chlamydia, na alam namin 100% na we don't have that one kasi nga kakatest lang namin yun. Hindi ako pwedeng ma-fit to work ng March 28 kung meron akong STD or chlamydia. So inis na inis kami. So pumunta kami ng Walgreens. Ngayon ang binigay sa akin powder or oral or something, powder oral. Ngayon, dun sa Walgreens na sinend sa amin, wala siya. So sabi ng Walgreens, wala na po kami ganito, very rare, so kailangan pa naming i-order. So sabi ko, bakit so matatagal yung application ko, so kailangan ko, ang application ko kasi gusto kong matapos na to kasi nga we are running out of time. So, parang na-explain ko na yun sa previous video ko. So, sabi ko, inis na inis talaga ako. So, pumunta kami ng CVS. Sabi ng Walgreens, check the CVS. So, I went to the CVS nearby. Tapos, sabi nila, wala din. Kasi nga, rare ito. Wala nang gumagamit itong powder na to, etc. etc. Then, we called all the Walgreens. Then, we found one na close sa amin, sa Bowling Green. We found na meron silang oral, I forgot, Zithromycin. So, yun yung binigay sa akin. So, 2 pills daw dapat i-take ko at the same day. So, ang sabi doon malapit sa Bowling Green, sa Walgreens, isa lang meron sila. So, kailangan pa nilang umorder ng isa pa. So, I called the Simply Care. I said, so, paano po yung gagawin? Kasi yung sinend nyo sa amin na Walgreens, ang sabi nyo, wala na silang available na powder. And then, so, we called the Bowling Green, yung malapit sa amin, meron lang sila isang pill, pero ang recommended nyo, not recommended, yung prescription nyo is, I need to take 2 pills at the same day. Sabi niya, imposibleng wala ang Walgreens ng oral. Sabi ko sa kanila, yes, I went to CVS, went to Walgreens, and they said they don't have. Okay, let me just change. So, parang gano'n lang. Let me change it your medicine or something like that. Hindi nyo ba alam yung powder cost $88 again? Yes, supposed to be $88. And then, they change it to pills. Now, ang pills cost only $19. So, instead of powder, change nila to pills. So, I took right away, and then I spoke to my sister-in-law na nag-work din sa clinic. Sabi niya, that's ridiculous na binigyan kayo ng powder kahit nga yung mismong CVS, kahit yung Walgreens, nagtataka bakit yun ang nirecommend nila kasi wala nang nag-aano nun, wala nang nagpe-prescribe ng powder. Kasi meron silang powder yung CVS pero sa bata yun. So, nagtataka siya, kahit siya nagtataka, bakit ka binigyan ng powder instead na pills dapat? So, ganyan. So, ang pills mabilis lang. So, yun nga, yung Walgreens meron naman. So, kumuha na tinake ko na siya. So, even ang sabi ni Dr. Ashok pa nga nun, kailangan bigyan din nila ng, kailangan din mag-take yung husband ko kasi nga STD. So, mag-take yung husband ko. Pero hindi naman nila pinrescribe yung husband ko ng, ng pills. So, something like that. So, ako lang. So, yung mother-in-law ko, nagtataka, bakit hindi kanya pinescribe yung asawa mo? Kung positive ka nga, edi magbabalik-balikan lang sa inyong dalawa yan. Etc. Kasi nga, lahat nangamba na, bakit ganito, ganyan. Tapos, yung husband ko, syempre, stubborn to, sabi niya, wala ako 100% clear, fit to work ako, walang ganyan, imposible. So, he went to Walmart or Walgreens, I don't know where did he go, and he test himself for the STD, and then guess what? Come out negative. So, he doesn't have anything. So, ayun na nga. So, hindi siya iinom kasi pinipilit nga siya ng mama niya na uminom nitong Zithromycin na ayaw niya kasi nga wala ako niya. Ba't ako iinom? Wala nga ako. So, ayun. So, which is, he's right. He doesn't have kasi nga nagpa-test siya. So, wala ako. I'm cleared. Ba't ako kuha? So, ayun na nga.
Then, I took, so there you go, 7 days pass. Bumalik ako doon ng April 23rd, Wednesday again. So, after 1 week, kasi nga sabi nila, after 1 week, bumalik ako. So, bumalik ako doon. Here I am, na bumalik ako. Tapos, tawag dito, so, meron na ring result yung doon sa ano ko. So, una kong tanong, so, tong pagkabalik ko, pinunta ako dun sa isang room na naman, tapos pinagbayad ako. How much? $88. Kasi wala akong insurance, so it's just a self-pay. So everything is out of my pocket. Then $88 pinaihi ako, tapos ayun nga, pinalagay sa cup, kalahati, etc. etc. Then I asked a question kasi nga meron akong tawag dito, pwede kong makita through website sa Summit. Sa Summit ako nagpa-x-ray. Doon sa ano ko, sa chest x-ray ko, nagtanong ako, bakit po skin test ang nakalagay dito sa Summit ng history? Hindi naman ako na skin test, lab test. Kasi nga, yun din, nagtataka. Nung yung mother-in-law ko nagsabi, bakit ka naging positive sa TB? Back to TB tayo. Bakit ka nag-positive sa TB kung ang hiningi lang sa'yo, ang binigay lang sa'yo is, ang kinuha sa'yo is lab work, kinuhanan ka ng dugo. Ang pag-test ng TB is for skin test. Skin test, so dapat dito yung ano, so may gitna. So dapat dito, hindi dito. Kung nakikita nyo. So dapat dito, tapos tutusukan to dito. Ayan, tutusukan dapat siya dito. And then, dyan, kunyari dyan sa may nunat. Nakikita nyo. Tapos, lulobo yan. Tapos, parang ano, dun malalaman kung positive ka sa TB. Hindi ako ginanon. So, kinuhanan lang ako ng dugo, usually kung saan lagi dito. So, ayun na nga. Pero, tapos nung nakita ko nga yung online website dun sa Summit ko, ang nakalagay dun, bakit po skin test? Hindi naman ako na skin test, na lab test, kinuha yung dugo. Ang explanation sa akin ni ate girl, ni officer manager, ang sabi niya is because wala silang code para doon sa, kaya ang nilagay nila skin test. O, diba? Tapos, sabi ko, okay. So, hindi naman ako pwede makipagtalo kasi lagi siyang may rason si ate girl. So, skin test daw. Okay, yun lang daw yung code. Then, we called my sister-in-law again kasi nga nag-work siya dun sa, ano, sa clinic. Shout out to my sister-in-law pala. Okay, and then sabi niya, make sense. So, parang, okay, umagree yung sister-in-law ko. Oo, kasi meron daw ibang mga clinic na ganun nga, na walang code pagdating sa skin test. So, yeah. So, that's why they put skin test instead of lab test. So, positive daw yung lab test ko dun sa TB. So, I don't know, correct me if I'm wrong sa mga doktor na kung na papanood tong video ko, na kung makikita ba talaga na positive ka sa lab test ko. Ganun yung ano. Kung tawag dito, true blood test, matpa-positive ka sa TB. Tapos ayun na nga, nag-take ako, and then sabi ko, makukuha ko pa po ba yung result ngayon? Sabi niya, no, you cannot get the result, wait until it might take 2 to 3 days. Sabi ko, shit. So, pangatlong balik na namin. So, ang pang-apat is para makuha ko na yung result. Tapos, ayun na nga, umalis na naman kami. Saglit lang. Bali, bumalik lang kami. 1 hour, 30 minutes drive para lang umihi. Yes, just to pee. And then, hanggang ngayon, hindi pa din kami makapaniwala na pinabalik-balik kami. Tapos, like, doesn't make sense. Sana, yung chlamydia, kung kahit naman yung doktor nag-agree na baka nga UTI, sana pinaihi na lang muna nila ako. Pinaihi na lang, niretest nila ako doon bago mag-take ng pills or something like that. Anyway, damage has been done. Then, yesterday, April 24, actually nakita ko na yung result ko ng kinaumagahan kasi I finally found out na pwede ko makita sa website yung yung result ko and everything. And even my husband said, definitely it's negative. So, he's 100% sure negative. Kahit din naman ako, sabi ko, imposibleng to kasi nga hindi kami active, tsaka saan namin makukuha to. Recently hindi kami naging active, 'di ba? Sa intercourse. So bakit?
So, yun, saan nakuha to, saan napunta. At tsaka kakatest lang namin, wala pang more than 2 weeks, nagpa-medical kami. So, ayun na nga, pagkita ko sa portal ko, negative yung chlamydia. And then, tumawag sila, Mrs. Lindsay, you can go back, your result, dumating na, and it's negative, you can get now your results. Then, ayun na nga, here we are. Pumunta na kami sa SimplyCare Don't Care. So, pagpunta namin ng SimplyCare, so, they just give me hand over this one. It says copy. And this one. The envelope, which is correct. So, sabi ko nga, kapag hindi nila ako talagang magwawala ako kung yung envelope na ibibigay nila sa akin open, kasi ang daming immigrants doon, so ibig sabihin hindi talaga nila ako gusto kung open yun. Tapos alam mo yung ano na papabalikin nila ako. So ang dami ko nang niisip kasi ang daming pabalik-balik eh. So ayun na nga, sealed naman. So wala na akong tinanong. So umuulan kasi kanina nung kinuha ko to. So umalis na kami kagad kasi we just want to get this form and then just get over with this day and then everything. So while I'm reading this copy, so I assume that this copy is also same thing in this sealed envelope. So pagkita ko doon sa copy, guess what, my friends? April 11, it says here that on page something, page 6. Okay, I'll show you. So it says here April, para alam nyo talagang hindi ako gumagawa ng storya. So April 11, it says date, blood sample drawn April 11, and then they put the result X mark to negative, no chest x-ray needed. Item number 2 sa under ng A, ito yung civil surgeon worksheet, yeah. So number 2 ang nakalagay doon, chest x-ray not required, medically cleared for TB. While there are some options that it says chest x-ray required due to initial screening test result, they should have just put that X, and then like there's a result that's chest x-ray taken, and then they chest x-ray taken, and then they can at least put instead normal kung wala talagang findings. Dapat ganun yung ginawa nila. However, diba, ito na nga yung medyo shady part na hindi ko alam bakit. Paki-explain po. SimplyCare, Mount Juliet, Tennessee. Na ang sabi dito na ang date blood sample drawn April 11, 2025. And the result is negative. So kung ang result nun negative na nung April 11 pa lang, bakit kami pabalik-balik, or bakit nila ako nila pinabalik nung April 13, bakit nila ako pinabalik nung April 13 para sabihin, or April 14, bakit nila ako pinabalik na kailangan kong magpa-check? No, April 16. Bakit nila ako pinabalik nung April 16 para magpa-chest x-ray and everything? Tapos, bakit hindi nila in-include dito sa paperwork na to? Na kung ano yung naka-include doon sa chest x-ray. Bakit nakalagay negative? Which is, there's an option na, okay, there is a chest x-ray required due to initial screening test result. Tapos, sa ibaba, pwede naman nilang kung ano yung kailan nila ako na x-ray, tapos they chest x-ray, then yung result normal. So at least ganun na lang, 'di ba? Kasi April 11 to. And then now let's move on to urine. So on page 8 sa urine, ang sabi dito, civil surgeon worksheet. So gonorrhea, correct me if I'm wrong sa gonorrhea. So I don't know how to spell it out. So ang nakalagay dito is for urine, screening nucleic acid amplification test, NAAT, name gonorrhea urine, date result reported is negative April 11, 2025, result is negative, no class AB,
A or B gonorrhea or something like that. There's no remarks that they can also include any symptoms of treatment given with doses and dates of administration. Meron siyang options na pwede na sana nilagay dito yung drugs na ininom ko, yung zithromycin, yung dosage, start date, end date, tapos yun na nga, tapos sa next page nakalagay na normal or something na negative na. Pero ang nilagay nila sa akin, date result reported April 11 is April 11, 2025 is negative. So basically dito sa medical history ko na binigay sa USCIS Immigration, ang nakalagay lahat nung nagpa-test ako ng April 11 is negative. So hindi doon naka-indicate nung pag bumalik kami, nakailang balik kami, nag-take ako ng drugs, ng pills, baka matanggal yung video ko, ng pills, tapos hindi naka-indicate doon sa result ko. So ayun na nga, so tumawag ako sa, of course, sa sobrang galit ko, ang bilis ng puso ko nung nakita ko yung copy. So tumawag ako sa yung husband ko, sabi ko, ikaw na tumawag kasi gusto niya tumawag ako, let them explain bakit ganyan. So tumawag si husband, alam niyo yung explanation nila. So tinanong ng husband ko, why it stated on my paper April 11 I did my medical and it stated there everything is negative, why it's not showing that we did the follow-up, I took the we did the x-ray, then I retake the urine, then I took the pills and everything. And you know what, the officer manager, the ate girl said that, oh, because if we put positive on in your application, they might deny you. Ayun ang sabi ni ate girl, which is nag-research na ako. I've done my research nga na ang sabi, kapag doon sa USCIS na hindi ka naman nila idadena yung application mo kung meron kang sakit or existing or something like that. And then yun yung explanation. So syempre wala na sinabi doon si yung husband ko, wala na siyang sinabi. Pero ayun na nga, which is doesn't make sense. So tumawag ulit kami sa sister-in-law ko, tapos nung pagkatawag ko dun sa sister-in-law ko, well, yeah, maybe just give them benefit of the doubt na kaya ka binigyan, kaya hindi nila in-indicate na yung na nag-positive ka is because for your immigration processing. Pero yun na nga, nagtatanong ako, negative naman yung result ko, pinag-test naman nila ako. So dapat, sabi niya, yes, dapat talaga kung mismo talagang ano siya, medical or something, dapat talaga indicate nila yon sa paperwork nila or sa medical history nila kung ano yung, paano yung procedures na ginawa nila sa'yo. So ayun na nga, so medyo ngayon calm down na ako, nag-vent out lang talaga kami sa sister-in-law ko, which is, everything doesn't make sense. Gusto nga sabihin ng asawa ko na, oh, anyway, hindi niya naman tinake yung pills, pero negative siya. So, nakalimutan niyang sabihin yun. Ganun dapat yung script niya para lang malaman kung ano yung sasabihin nila. Though not tinake ko. Can you imagine, I took this chlamydia thing na wala naman ako chlamydia. So, sana okay yun kahit na i-take ko na wala naman ako. Please let me know kung, kasi merong zithromycin na ngayon sa body ko, 2 dosage. Na alam naman namin na hindi. Syempre, good citizen tayo. So, sunod tayo kung ano yung sinabi nila. Sana pang UTI na lang, no? Sana pang UTI na lang ng gamot na yung binigay nila sa akin. Pero yung binigay nila hindi pang UTI talaga, pang chlamydia. So, ayun na nga, nag-check ako ng website. Tapos, ito yung una. Feeling ko, kaya unfair yung sa akin is, una is yung overcharge. So, nag-check ako through online. Magkano ba usually ng charge ng isang medical na recommended ng isang USCIS? So, usually it takes, they said 100 to 200 or 500 or 600. Let's say tops. Kasi nga last year tumawag ako sa Bowling Green, ang sabi $600. $600, and then it says that it must be, that dapat included na yung lab work. Pero yung sa akin, umabot na ako ng $731. Tapos may chest x-ray pa, 88 plus 88. So, naging total 900 plus. Siyempre, pabalik-balik pa kami dito. Naka-4 na balik kami.
So 80, so yung paang gas, 'di ba? So let's say umabot na kami ng $1,000 para lang dito sa medical. So parang feeling ko overcharge. So dapat yung $231 na pinagbayad nila ako nung lab work, dapat kasama na dun sa $500. However, nag-search nga ako, ang sabi hindi depends daw nga sa I should contact USCIS or the mismong surgeon kung explain kung saan nanggaling yung mga pero kahit na anong explain naman namin, lagi silang merong rason or something, like hindi rin naman namin masu yung clinic kasi nga immigrants ako, 'di ba? Ay wala naman akong papeles or something, hindi ko alam. So feeling ko ang nakaka-frustrate lang kasi pabalik-balik kami, yung pagod, tapos yung kailangan ko kasing maipasa kagad yung medical ko, yung not yung medical, yung buong papeles ko kasi sa mga nakakanood ng previous video ko na kailangan kong maipasa right away yung papeles ko kasi ang kalaban ko dito is gusto kong na maaprobahan yung I-131 ko or I-765 bago ko makuha yung kontrata ko, which is September 8 kasi meron na akong existing contract na kailangan kong umalis ng United States. So kapag hindi nila maaprobahan yung I-131 ko with that timely manner, so meron na lang akong 4 months or 5 months para maaprobahan yung I-131 ko, hindi ako makakaalis ng bansa. So kapag hindi ako makakaalis ng bansa, they will consider my application o yung ko, mawawala yung seniority ko, tapos magiging rehire ako kasi 6 months ng akong bakasyon. So hindi pwede yun. So ganun yung way para sa sa work namin. Kapag 6 months as a seafarer, kung 6 months kang it's either mawawala yung seniority mo or rehire ka, or same thing lang yung nila, rehire and mawawala yung seniority mo. So kailangan, that's why they given me a date na September 8 kasi kung umalis ako ng March 15, nag-sign off ako ng March 15, so dapat makabalik ako before March 15, otherwise magiging more than 6 months yung yung vacation ko, and it's considered rehire or like what I mentioned, seniority. So kaya ayun, tapos pabalik-balik pa yung ginawa nila sa akin. So nawala yung ilang weeks na sana baka makatulong yun, na sana naipasa ko kasi ready na yung papers ko since na dumating ako, tumuntong ako dito sa ang dinagdag ko lang is yung bank statement tsaka yung I-94 ko. Yun lang naman yung in-update ko, then the rest it's ready kasi nga 1 year, sinabi ko na nga sa inyo sa mga videos ko na 1 year kong pinaghandaan or nakaayos na lahat ng papers ko, tapos I just double check the edition date and the expiration date ng every pages. So yun lang naman, so wala namang nabagong ever since na inano ko yung form, so I-94. So basically ready to go, but this thing happened, so I didn't expect na mas matatagalan tong medical ko. So ayun, shout out sa Super Care, Don't Care sa Mount Juliet, Tennessee. So please let me know kung meron kayong ganitong experience, so kung fair and justice ba yung ginawa nila sa akin sa pabalik-balik ko, tapos yung mga result na binigay nila sa akin na hindi nila inonored yung medical test ko sa Philippines kasi nga sabi ni Dr. Ashok na sabi ni Dr. Ashok, the Philippines is different from the United, iba, so which is understandable nga, kaya nga talagang inulit namin yung buong process. Pero yun nga, yung officer manager nila doon na si Lay Rede, I'll just shout out the name, okay, de sana Roderick, okay, Lay Roderick, na it looks like the last name is Latin or something, so looks like I'm not sure if she's have to or she get married from the other nationality, but yeah,
Mr. Ashok Mehta is from India. So, I've seen a lot of Indians there and other nationalities. And then, yeah, so Miss Lay Roderick, yung officer manager na nagsabi na ayoko lang the way na kausapin niya ako na oh, we will deny your request if you're positive. So, sana dun pa lang nung na nila na sinabi ko sa kanila na meron akong fit to work, sana niretest na lang nila ako bago nila ako bigyan ng pills, yung ganon. So parang ang gulo, so lack of communications ng explanation kung paano nila explain, oh dito pala sa copy kasi nung binigay lang nila sa akin to, that's it, you may good to go. Hindi nila in-explain, oh baka magtaka ka sa April 11, hindi na namin in-indicate dito sa result mo, sa copy mo na ang test result mo is April 11 dated, so wala na doon yung mga tawag dito, hindi na namin nilagay yung kung nabumalik ka or nag-take ka kasi nga maapektuhan yung immigration mo or kapag naglagay kami ng positive. Sana yung mga ganun. So at least mabawasan yung frustration namin or something. Tapos alam naman nila na gusto ko nang makuha kagad yung result right away. Pero ayun na nga, pabalik-balik. Tapos hindi ko alam kung tama ba at justice din ba yung bigay sa akin ng charge. So nag-overthinking na lang ako since na marami akong vaccines, kasi nga every vaccines is different charge, diba? Since I have all the vaccines na pinresent sa kanila, na ang binigay lang nila Tdap vaccine sa akin, or wala silang mahanap na pagcha-chargean, kaya ayun, x-ray na lang or lab test result sa IHE or something. I don't know, pero what all it matters is this one, I finally got this. So i-assemble ko siya tonight or later. We're going to USPS to get this envelope. So once I get my envelope, now I will also take a video kung paano fill upan yung money order na nakuha namin from Kroger. Tapos ilalagay ko na siya inside my packet. And tomorrow, since USPS is open on Saturday, half day lang silang open dito sa lugar namin. Yung iba close, yung iba half day. Merong 8 to 9, merong 9 to 12, merong 9 to 2. We'll see. So at least tomorrow maipapasa ko na siya. So waiting game na kami. So definitely ma-receive to Monday kasi nga business days lang ang meron ng USCIS. So that's all for now. Let me know in the comment section. Pag-usapan natin kung ano yung nangyari sa akin, or baka meron kayong same case na ganito din sa ibang mga civil surgeon na tulad sa inyo na same case sa akin. Pero ayun na nga. Thank you. Bye.